Bakit? Kapag hindi ka po nataniman ng maayos, sabi ni Jesus sa kanya pong parable, kapag ikaw yung halaman o kaya ikaw yung buto na naitanim doon sa mababaw na lupa, pag dumating yung bagyo, pag dumating yung malakas na hangin, pag dumating yung mainit na panahon, dahil hindi malalim yung ugat mo, madali kang manundod, malalim ka. Madali kang masisira. Diba? Pero kung malalim yung ugat mo, kahit anong init pa niya, kahit anong bagyo, kahit anong hangin, hindi ka madali. Hindi ka kagad mamamatay. Amen. Amen po? Amen. Amen. Amen po? Amen. Kaya kailangan tayo. Yan. Pangatlo, obedience. Sabi po dito, no? Sabi ni James, isa sa mga pinaka-practical na ginamit ng Panginoon. Sabi ni James, but be doers of the word and not just hearers only. You are only deceiving yourself. Sabi niya, dapat hindi ka rin tagapakinig. Dapat ikaw rin ay tagagawa. Amen. Diba? Hindi ka lang nakikinig dito every Sunday, dapat yung narinig mo, ina-apply mo rin. Patience. Pasensya. No? Ay, may natutunan ako ngayong Sunday about patience. Pag uwi mo sa bahay mo, kita mo yung anak mo. Yung dugo, umakyat kagad sa ulo mo. No? Pero dahil sabi ng Lord, patience, ikakalma mo yung sarili mo. No? Ikakalma mo yung sarili mo, tapos bigla mo na siya tutukpan. Hindi po gano'n. Hindi gano'n, ano? Sinabi patience, sabi ng professor ko dati, kapag kagaling daw yung nararamdaman mo, balik yun eh. Nagagalit ka talaga. No? Ito yun, nagagalit ka. Hindi yun i-validate ng Panginoon. Pero ano daw dapat mong gawin? Hold yourself, lumayo ka muna. Lumayo ka muna. Huwag mo muna siya kausapin, huwag mo muna magsalita. Kasi, sigurado, 101% hindi maganda yung lalabas sa'yo. Pagka punong-puno ka ng galit. Parang ano yan eh, parang yung takore. Kapag tinodo mo yung takore, di po ba yung takore kapag kapuno ng sobra, may time na yung takore sa sabo, yung parang tatalsik yung takit niya. So, ganun daw tayo. Kapag nagalit ka, no? I-hold mo yung sarili mo, lumayo ka muna. Kailangan magsasalita. Pagka mababa na. Pastor, hindi ko naman sasabi yung gusto ko. Yun nga yun eh. Yun nga yung point, no? Mas makakapag-isip ka, mas makakapagsalita ka, at mas mapipili mo yung sasabihin mo. Kapag ka, hindi ka galit. Tama po? Kasi kapag hindi ka galit kung anong lalabas sa bibig mo, yun na yun. Tandaan po natin, hindi po mababawi, no? Yung mga bagay na sinabi na natin. Yung mga bagay na sinabi mo, hindi mo na yung mababawi. Halimbawa, sinabi mo, bobo ka. Dahil sa sobrang galit mo lang, sabihin mo, anak, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya kasi galit lang si mama nun, galit lang si daddy nun, galit lang si mami. Nag-sorry ka, nakapag-sorry ka. Mapapakala mo yung sarili niya, pero nakataling na yun sa puso niya. At nabaka mo siya, narinig ko yung mama ko minsan sinabihan ako ng bobo. Magugulat ka, pagtanda niya, naaalala niya pa rin. Gusto niyo po ba yun? Magtanim kayo ng isang bagay na hindi niya malilimutan? Yung natalim niya, negative pa. Diba? Kaya, sabi ko nga sa inyo, piliin po natin yung ating kong sasabihin. Kapag galit ka, tumayo ka muna. Ayan, nagkala sila. Tawag mo kasi ito eh. Diba? So, pangapat po, sabi po nito, no? Be filled with the Holy Spirit. Sabi po sa Ephesians 5:18, and be not drunk with the wine where it excess, but be filled with the Spirit. No? So, instead of po na tayo po ay mapuno ng Espiritu ng alak,
tayo po ay mapuno ng Espiritu ng Diyos. No? Amen po. Huwag daw tayo sa alam mapuno. No? Kundi mapuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya kapag kayo po, nagpupapaw sa Espiritu at presensya ng Panginoon, Paabot na ba? kaya Tumalas ka yung na. magagawa mo, maayos. Kasi hindi ka ng Spirit eh. Hindi ka makakapagsalita ng hindi maganda, hindi ka makakapag-isip ng hindi maganda, di ba? At yung magagawa mo, syempre, align mo sa gusto ng Lord sa'yo kasi puno ka nga niya eh. Pero kung hindi ka puno, hindi ka filled with the Spirit, sabi ko nga kanina, hindi ganun yung mangyayari. Then, pangalima, walk in the Spirit. Sabi ko sa Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Sabi po sa ibang translation, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of your flesh. No? So, if you walk with God, if you walk with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, then, definitely, hindi yung laman mo ang masusunod. Di ba? Mahirap po kapag mabagay na gusto mo, yun yung nasunod at hindi nga yung Lord. Di ba? Sabi, walk in the Spirit. Nagpe-pray lang kayo. Di ba? Nagpe-pray kayo. Parang prayer vigil. Pero yung pagpe-pray mo dumiretso. No? Hindi ka nasa Spirit nun. With the flesh ka na. Di ba? Naalala niyo sabi ni Jesus? Hindi ko ba ako pwede samahan nito manalangin man lang? Di ba? Sila nagpe-pray din naman sila eh. Nagpe-pray sila pero kung sobrang nag-pray nila, dumiretso sila nakatulog. Di ba? Sabi ko ito, walk in the Spirit and you will not gratify the desires of your flesh. Then, pangalan po, respect the Holy Spirit. Do not quench the Holy Spirit. No? Isa rin po ito sa bagay na dapat ine-embody po natin, no, sa ating po mga attitudes. And then, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice. Sabi rito, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Sabi ni Apostle Paul, no, na tayo po ay magalak. And again, sabi niya, tayo po ay magalak. Hindi lang maging masaya, kundi magalak. No? Yung kasiyahan kasi, natatapos yan eh. Yung happiness, pag nawala na yung happiness, pwede hindi ka na rin masaya. But sabi niya Apostle Paul, rejoice. No? Always rejoice. No? Mawala man yung masasayang bagay, but yung puso mo nakaangka sa Diyos, alam mo sa loob mo na ikaw ay puno at hindi magkukulang ang Lord sa'yo. And then number 8, sabi po dito, no, the first and the great commandment. Jesus said unto him, you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, with all your mind. And this is the first and the great commandment, or the greatest commandment. So, sinabi nito doon sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. So, hayaan natin na ang Lord yung maging priority sa buhay po natin. Amen po? Amen. And then number 9, sabi ko no, response to God's love, we love Him because He first loved us. Sabi ko kanina, makakapagbigay ka lang ng totoong pagmamahal kung na-experience mo na mahalin ka ng Diyos. No? Dahil yung totoong pagmamahal, hindi mo siya maibibigay dahil gusto mo. No? Kung hindi mo pa na-experience ang Lord, yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanila is selfish lang. No, pagmamahal na nakabase sa merit mo. Ay, gusto ko siya kasi close kami. Gusto ko siya, mahal ko siya kasi meron ako nakukuha sa kanya. But God's love is different. Mahal ka ng Diyos kahit ano pang gawin mo at kahit ano pang mangyari sa iyo. That's God's love. No? At maibibigay mo lang yun kung naranasan mo rin at maintindihan mo yung pagmamahalan ng Diyos sa iyo. No? Kasi kapag hindi mo naintindihan yung love ng Lord sa iyo, then definitely, hindi mo siya mapipilitan sa iba. Sabi ko nga kanina, sabi ni Jesus, madaling mahalin yung mga taong mahal ka. Pero paano yung mga taong hindi mo gusto? Kaya mo ba silang mahalin? No? Kapag nakita mo pa lang siya,
tumatayo na agad yung mga buhok. Di ba? Mabuti na lang ako. Konti lang. Ginelo pa. No? So, hayaan natin, ibigay natin yung pag-ibig, no? Na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa may Matthew, freely you receive, then freely you give. Di ba? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ibinigay ko sa inyo yung pagmamahal ko din. Libre ko siyang binigay sa inyo. Dapat ipasa naman siya sa inyo. Diba? And then, number 10, confidence for the journey. Being confident of this very thing, that He has begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Then, Philippians chapter 1, verse 6. No? Na meron tayong hope na pinangahawakan sa Panginoon. And then lastly, is yung joy. These things write unto you that you may be, that your joy may be full. 1 John chapter 1 verse 4. No? Pag po nang sinabi po kanina, no, na tayo po ay magalak. No, ito rin po is ang attitude nating mga Christian tayo. No, yung pag-ibig at yung kasiyahan na nagaling sa Panginoon. So, nawa po, no, ito po mga bahay ito, magbigay po sa atin ng understanding kung ano po yung gusto ng Panginoon na kung makita sa atin bilang isang Christian. Hindi lang yung pupunta tayo sa church, but nawain natin pong pagkakakilala ay meron pong nagiging bunga. No, meron bunga, may nakikita sa atin, may nagbabago sa atin on a day-to-day basis. So tayo na natin ito ngayon. Kaya ito, i-close ko po ito